Sinasabi na noong unang panahon, isang masamang makina na hindi alam ang pinagmulan ang bumagsak sa ibabaw ng lupa. Isa lamang ang layunin nito, ito ay upang sirain ang mga kaluluwa ng mga tao at gawing mga naglalakad na bangkay. Sa loob ng maraming siglo, sinubukan ng mga tao na labanan ang makina, ngunit lahat sila ay patuloy na namatay. Nalaman ng isang sinaunang grupo na walang paraan para labanan ang masamang makinang ito, kaya nagpasya silang ihiwalay ito. Inilibing nila ito sa kailaliman ng lupa sa ilalim ng isang sinaunang lungsod. Pagkatapos itong gawin, tinakpan nila ito ng gate. Ito ay partikular na idinisenyo upang panatilihing nakalak ang makina doon. Ngayon ang tanging nakakaalam tungkol dito ay isang grupo na tinatawag na Brotherhood at sila ay nasa kabundukan ng silangang Europa. Itinago nila ang lihim na ito sa sagradong aklat na The Chronicle. Ang kasalukuyang taon ay 2707 at nagamit na ng mga tao ang halos lahat ng huling resources na matatagpuan sa lupa. Ngayon para sa natitirang mga resources, ang mundo ay nahahati sa 4 na bahagi na pinamumunuan ng 4 na korporasyon na tinatawag na Capital, Bauhaus, Mishima, at ang Imperial. Ngunit dahil sa kakapusan ng likas na yaman, ang mga korporasyong ito ay nakikipaglaban sa isa't isa tulad ng mga tao na laging nag-aaway para sa maliit na lupa. Ang lahat ay tumatakbo sa mga steam engine. Ang mga korporasyong ito ay nakikipaglaban sa isa't isa sa isang maliit na piraso ng lupa, hindi alam na sila ay nasa tuktok mismo ng lugar kung saan nakalibing ang masamang makina. Sinubukan ni Captain Nathan na hikayatin ang kanyang mga sundalo na talunin ng ibang korporasyon, ngunit sa pagtingin sa lahat ng mga bangkay, si Sergeant Mech ay sumuko na. Ang tenyente ng kalaban na korporasyon, na si Maximilian, ay nagbigay ng utos na umatake muli. Habang nagsasalpukan ang dalawang korporasyon, nagkaroon sila ng malubhang pinsala at nasugatan si Captain Nathan. Sinabi niya kay Mitch na alagaan ang kanyang anak kung hindi siya mabubuhay, ngunit ang digmaang ito ay hindi ang kanilang pinakamalaking problema ngayon dahil nang ang kanilang malaking kanyan ay nagpaputok ng isa pang putok, ito ay tumama sa lupa at nasira ang gate na humaharang sa masamang makina. Nang masira ang gate, maraming naglalakad na bangkay na may mga masasamang kaluluwa ang lumabas doon. Lumalabas na ang mga ito ay may matatalas na kuko at idinisenyo upang pumatay at gawing mutant ang ibang tao. Bago pa malaman ng dalawang korporasyon ang tungkol dito, ang kanilang mga sundalo ay nagsimulang mamatay ng marahas isa-isa. Sinusubukan nilang lahat na lutasin ang problemang ito, ngunit patuloy silang namamatay. Sinimulan din ng mga naglalakad na patay na kaladkarin ang lahat ng mga sundalong napatay nila patungo sa masamang makina upang sila ay gawing mga mutant. Ang mga sundalo ay nagpasya na ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian ay tumakas mula dito bago silang lahat ay mapatay. Pagkatapos ay makikita silang tumatakbo sa kanilang mga airship habang si Captain Nathan ay nagpaiwan at isinakripisyo ang kanyang sarili upang iligtas si Mitch. Ginawa niya ito dahil medyo attached siya kay Mitch at umaasa siyang si Mitch ang mag-aalaga sa anak niya. Sa kabundukan ng silangang Europa, natanggap ng Brotherhood ang balitang pinakakinatatakutan nila. Natanggap nila ang balita na ang gate ng makina ay nasira at ang mga mutant ay umaaligid sa planeta, pinapatay at ginagawang mutant ang lahat ng makita nila. Katulad nito, lumipas ang 6 na linggo at lahat ng 4 na korporasyong pinagsama ay hindi napigilan ang mga mutant na ito at patuloy pa rin silang kinakatay ng mga mutant. Ang tanging naisip nilang solusyon ay maaari silang pumunta at magsimulang manirahan sa Mars kung saan hindi sila maaaring saktan ng mga mutant. Ngunit ang problema dito ay pinapayagan lamang nito ang mga mayayamang VIP at ang iba pang mga mahihirap na inosenteng tao ay mananatili pa rin sa kanilang kamatayan. Gayunpaman, hindi pa nawawala ang lahat ng pag-asa. Sa aklat ng The Chronicles, nakasaad na kung magagawang muli ng mga tao ang mga sinaunang paraan, kung gayon maaari nilang pigilan ang makina at tapusin ito ng tuluyan. Binasa ito ng pinuno ng Brotherhood, na si Samuel, at nagplanong kumilos. Nakipagtulungan siya sa isang pinuno ng korporasyon na nagngangalang Constantine. Sa tulong niya, nakapagtipon si Samuel ng 12 pinakamahusay at may kasanayang mga mandirigma na tutulong kay Samuel sa pagtupad sa hula ng aklat ng The Chronicles at magliligtas sa mundo. Kasama rin sa team na ito si Mitch. Gagawin nila ito sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga sinaunang armas na maaaring patayin ang makina para sa ikabubuti. Bilang kapalit, inaalok sila ng tiket para makatakas at pumunta sa Mars at magagamit nila iyon para ipadala ang kanilang mga mahal sa buhay sa Mars para panatilihin silang ligtas habang inililigtas nila ang mundo.
Ginamit ni Mitch ang tiket na ito para maging ligtas ang pamilya ni Nathan. Nang mabuo na ang lahat, nagsimula silang pag-usapan kung ano ang kailangan nilang gawin ng eksakto sa makinang ito. Ang Brotherhood ay may sinaunang bomba na maaaring magkasya sa makina ng machine. Maaari nilang bombahin ang masamang makina dahil mayroon silang trigger para sa bomba. Ngunit ang problema dito ay kailangan nila ng susi para ma-activate ang trigger, at wala sila nito. Ipinapalagay nila na ang susi ay nakatago sa masamang makinang iyon at kailangan nilang pumunta doon at kunin ang susi at pasabugin ang buong makina. Alam nila na ito ay isang misyon ng pagpapakamatay, ngunit ito lamang ang paraan para mailigtas ang mundo. Bago sila makaalis, isang tagapag-alaga ng Book of Chronicle na nagngangalang Severian ang nagturo sa team kung paano papatayin ang mga mutant dahil makakasama rin nila siya sa misyon. Ipinaliwanag niya na ang mga simpleng putok ng baril ay hindi makakapinsala sa mga mutant. Kailangan nilang patayin ang mga ito gamit ang mga espesyal na armas o pasabugin ng pira-piraso ang mga ito gamit ang mga pampasabog. Sa wakas ay binigyan silang lahat ni Severian ng mga sinaunang espada na maaaring pumatay sa mga mutant. Ang buong koponan pagkatapos ay nakaupo sa isang steam-powered na barko at nagpas siyang lumipad patungo sa lokasyon ng makina. Habang sinusubukan nilang lumipad palayo, lumipad din ang isang mutant na isang kamikaze airship patungo mismo sa kanilang airship na nagdulot ng pagsabog. Lumalabas na minamaliit nila ang mga mutant at iniisip na ligtas sila sa ere. Habang nagkakaroon sila ng matinding pinsala, lahat ng team ay nagmamadaling pumasok sa isang escape pod, ngunit ang pod ay kailangang mano-manong i-eject mula sa labas. Nasugatan ang kanilang kapitan at nagpasya siyang isakripisyo ang sarili para sa koponan. Ineject niya ang pod at namatay sa airship, ngunit hindi pa rin natatapos ang mga problema nila nang masira ang parachute ng escape pod habang mabilis na bumabagsak ang pod. Sa huli, nagawa ni Mitch na mag-deploy ng emergency parachute at nakaligtas sila sa pamamagitan ng crash landing. Sa paglapag na ito, nawalan sila ng isa pang matapang na sundalo. Nasa loob siya ng escape pod at ayaw niyang kunin ng mga mutant, kaya pinasabog niya ang sarili gamit ang isang granada. Ngayon na silang lahat ay nasa lupa, pumunta sila sa loob ng malasinaunang lungsod na puno ng mga mutant. Pagpasok nila, nakita nila ang nakakakilabot na mga estatwa ng mga mutant pati na rin ang mga dingding na gawa sa buto. Habang naglalakad sila sa maalamat na lungsod na ito, sa wakas ay nakita nila ang lihim na lagusan na patungo sa makina. Isa-isang bumaba ang lahat sa kailaliman ng lungsod. Nang mapunta si Samuel sa ilalim ng lupa, isang mutant ang lumabas mula sa kadiliman at inatake siya. Sinubukan nilang iligtas si Samuel at sa proseso, nakagawa sila ng ilang ingay na nakaakit ng mas maraming mutant. Isang hukbo ng mga mutant ang umatake sa kanila at pinatay ng koponan ang karamihan sa kanila sa pamamagitan ng pagpapasabog ng kanilang mga utak gamit ang mga shotgun. Sa kalaunan, naubusan sila ng bala at kailangan nilang harapin ang mga mutant gamit ang mga sinaunang espada. Alam nilang lahat na wala silang pagkakataong lumaban sa mga mutant ngayon. Isang sundalo ang nakitang nakikipaglaban sa isang mutant sa isang elevator at siya ay bumagsak sa ibabaw mismo ng isang malaking hukbo ng mutant. Isang kislap ng pag-asa ang sumikat para sa koponan hanggang sa muling bumangon ang mga mutant. Ang sundalo sa elevator ay nagpasabog ng granada sa kanyang huling hininga, na pumatay sa isang kawan ng mga mutant para sa ikabubuti at nailigtas ang koponan sa ngayon. Lahat sila pagkatapos ay nagpatuloy upang pumunta sa kailaliman upang hanapin ang makina. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa ibabaw ng isang higanteng lagusan at kailangan nilang manatiling tahimik dahil sa ilalim nila, libu-libong mutant ang humihila ng mga bangkay ng tao ang patungo sa makina. Habang naglalakad sila, napansin ni Mitch ang isang mutant na humihila kay Nathan na buhay pa ngunit malubhang nasugatan. Si Mitch ay hindi maaaring manatiling tahimik tungkol dito, kaya plano niyang pumunta doon ng mag-isa at iligtas si Nathan habang isinasagawa ng koponan ang misyon. Pinatay ni Mitch ang mutant na nagdadala kay Nathan, ngunit sa lalong madaling panahon ay natuklasan kung gaano nahihirapan si Nathan. Upang wakasan ang paghihirap ng kanyang kaibigan, kinailangang barilin ni Mitch si Nathan sa ulo. Tahimik na papunta ang team ng Mad-Apa ang isa sa kanila at bumagsak. Napaligiran siya ng mga mutant at tumalon ang buong team para iligtas siya. Hindi mabilang na mga mutant ang lumabas habang patuloy nilang pinapatay ang mga ito ngunit sa huli, karamihan sa team ay namatay. Nakarating din ang mga mutant kay Brother Samuel at sinaksak nila ito sa dibdib.
Naiwan na lang si Mitch kasama si Severian at isa pang sundalo na nagngangalang Valerie. Habang nauubusan na sila ng pag-asa, sinubukan pa rin ni Mitch na ayusin ito. Hinarangan niya ang daan ng mga mutant gamit ang mga pampasabog para magkaroon sila ng ilang oras at makapunta sa makina. Nahanap din niya si Maximilian na nasugatan at sinama rin siya sa kanilang grupo. Ngayon ay naabot na nila sa wakas ang lugar kung saan makikita nila ang makina. Habang papunta sila roon, muli silang nahanap ng mga mutant, ngunit nakakulong sila at maaaring makatakas anumang oras. Dahil nasugatan si Maximilian at may granada, ginawa niya ang hindi maisip, isinakripisyo niya ang sarili. Pagkatapos ng mga pagsabog na dulot ni Maximilian, si Mitch ay nahulog mismo sa makina at sinimulan siyang gawing mutant. Bago pa man makumpleto ang proseso, nagawa niyang makatakas sa pamamagitan ng pagbaril sa mga pumipigil sa kanya. Siya ay naging kalahating mutant, ngunit mayroon pa rin siyang damdamin ng tao at ganap na determinado na sirain ang makina. Pagkatapos ay tumalon sina Mitch, Severian, at Valerie sa gitnang bahagi ng makina na pangunahing kailangan nilang sirain. Pinatay nila ang mga mutant at nagbigay ng oras para kay Mitch kaya pumunta siya upang alamin kung saan niya kailangang ilagay ang bomba. Sa wakas ay inilagay niya ang bomba at ang trigger ngunit dumating ang pangunahing problema dahil hindi niya mahanap ang susi upang ma-activate ang bomba. Kinuha niya ang mga pahina ng aklat ng The Chronicles at naghanap ng mga pahiwatig ngunit wala siyang nakita. Habang ito ay nangyayari, bumalik si Samuel upang pigilan sila bilang isang mutant. Lumapit si Samuel sa kanila at agad na pinatay si Severian. Sinubukan ni Valerie na labanan siya ngunit nahulog at marahas na naputol ng isang higanteng blade. Ngayon ang huling laban ay sa pagitan ng isang half-mutated na si Mitch at ang mutant na si Brother Samuel. Naglaban sila sa isa't isa at wala sa kanila ang nanalo, ngunit napagtanto ni Mitch kung paano pagaganahin ang bomba. Nakita niya na ang susi ay ang sinaunang espada na ibinigay sa kanila kanina. Ngayong alam na niya na ang espada ang susi, hindi na siya nag-aksaya ng oras at sinaksak si Samuel ng espada habang inilalagay din ito sa trigger. Inactivate nito ang bomba, ngunit sa sorpresa ni Mitch, ang buong makina ay isa lamang misteryosong spaceship na nag-activate sa halip na masira. Ayaw lumipad ni Mitch kasama ang hindi kilalang makinang ito, kaya tumalon siya mula rito at sa kabutihang palad, may ilog doon at nahulog si Mitch dito. Habang siya ay ligtas sa lahat ng bagay, nakikita niya ang makina na lumilipad palayo at patungo sa ibang planeta. Habang ang buong lungsod ay nawasak at nailibing sa ilalim ng lupa, si Mitch ay makikitang buhay pa at lumabas doon sa tamang panahon. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.